Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Gemini mula December 15 to 21, 2024? Pwedeng nangyari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na ng energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up ang energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Baka alin man sa mga yun ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Ano to? Maganda to. Ang Three of Swords yung dulo. Tapos may Queen of Wands tayo. Ano kaya ito Three of Swords? Page na naman, no? Kaya lang di kasya. Ano to? Pagano na lang. Ayan. Ayan. Nine of Pentacles. Clarify natin Three of Swords. Page of Pentacles, Death at Knight of Wands. Ano to? Kasi parang ang dating sa akin, may someone na maaring mag-cause ng pain sa iba sa inyo. So, paano? Paano siya mag-cause ng pain? Kasi ano may pagka-chismosa yung babae. Babae yung chismosa. Kasi may Nine of Pentacles tayo, di ba? Yan yung card ng magiging self-independence, self-reliance, confidence, contentment. Maganda yung takbo ng money, in short. So, ayaw ng taong to na ganun ang nangyayari sa buhay nyo. So, more like inggit to. Tingin ko sa workplace to Yung inggitera, ka-workmate. Nainis siya na may maganda sa quality nyo o personality. So, paano naging maganda? Kasi may iba sa inyo na ambitious. Kung maka-encounter man ng problema, gagawin niya ng paraan. Makuha lang to ambition o desire. Ayaw niya ng ganon. Nainis siya sa pagiging ambitious ng iba sa inyo.
So, ganun ka, workmate o business partner. So, again, sa workplace to eh. Biruin mo yung 3 of Swords. Nandito na rin yung Death card. Oh. Kaloka. So, ganun. Ganun ang dating sa akin. Yung iba sa inyo ay di basta-basta nag-give up. Gumagawa siya ng way para maiba yung scenario. Ito, may energy para i-turn yung negativity sa positivity. So, again, strong yung tao dito, yung iba sa inyo. At nainis yung Inglaterra na para bang wala kayong witness o hindi siya katulad nyo. Weak yung tao dito. Na para bang, inggit talaga, inggit yung kinahantungan ito. So, para malaman nyo, kung para sa inyo ba itong rating. Babae, di ba? Ingitera. Whether babae o lalaki yung nanonood, may ingitera sa workplace. Paano natin malalaman ang taong to? Ito ang zodiac sign. Mag-iingat sa ganitong zodiac sign kung may trabaho yung iba sa inyo. Sagittarius, Gemini, kapwa Gemini. Ito, Sagittarius ulit, Pisces. Anyways, tayo dito sa huling deck. Usually tatlo, kaya lang madali mode ako ngayon. Dapat 10 minutes lang tayo. Oh, misfortune wife. Anong pwedeng mangyari? Bakit may misfortune yung wife? Pero okay rin. Maganda naman tong dalawang card. May 4 of Cups. Ano yan? Matulog ko. So again, meron tayo dito misfortune wife, Wheel of Fortune, 9 of Cups, at 4 of Cups. So, yung subject sa kwento na to, wife, di ba? Ano kaya tong disaster na to? Sa ulo ko. Teka lang. Sa ulo ko. Ano ba to? Wheel of Fortune. Maganda naman tong Wheel of Fortune. Pati 9 of Cups. Ito, alinlangan. Ito ang natin problem. 4 of Cups. Parang may darating sa buhay niya. Wheel of Fortune, 9 of Cups. More like opportunity. Pero di niya tinanggap. Tapos, nung di niya tinanggap, problema siya. Ano yun? O pwede rin namang
May magbabalik sa... kaya kung magbabalik na tao, pat 4 of cups to. More like opportunity na hindi niya tinanggap. Ano yun? Maintindihan. Five of Swords. Pero hindi naman niya tinanggap eh. Hindi naman niya tinanggap pero nag-lead pa rin sa disaster. Well, ang dating kasi ganito. Yung opportunity ay tungkol sa landian. Hindi naman niya sineryoso. Pero nalaman pa rin ang tungkol dito kaya ito nagkaroon ng disaster. Gets? Opportunity sa cheating. Okay? Flirting pa lang pala. Hindi pa to literal na cheating. Opportunity tungkol sa cheating. Flirting. Hindi na niya kinausap. Naglandian lang sila. Hindi naman niya sineryoso itong wife. Hindi sineryoso itong landian mode. Pero nalaman pa rin yung tungkol sa landian at ito. Nag-lead sa destruction, disaster, misfortune. So again, wife yung bida dito. Babaeng kasal. So beware. Puro bad vibes yung lumabas dito. Una, may inggit. Ngayon naman, Five of Swords. Ano ba? Maganda kung kuha tayo ng ibang part dito. Kung pagod vibes. Teka lang. Wife to, di ba? So, alam naman niya yan sa sarili niya eh. Kung para sa kanya ba itong reading. Kasi, eto nga, darating sa kanya, dumating na tong chance ng landian. Eto, masaya siya dito eh. Pero, hindi naman niya sineryoso. Inind niya rin yung landian. Pero, nag-lead pa rin sa destruction. Kaya lang, kung paano kung lalaki yung nanonood. May isang card na tayo dito. So, kung lalaki yung nanonood, ito yung wife niya. O kakilala niyo. Wife. Kasi pwede rin tumama to sa kakilala niyo. So, meron tayo Mercury, Virgo, Gemini. Kapwa niyo Gemini. Cancer, Taurus, rest. Ito na siguro ang advice. Sa week na to, magic. Ang dating sa akin, pag na-stress kayo, mag-rest lang. Dahil hindi nyo akalain ang pwedeng mangyari sa pagpapahinga nyo. Dahil paggising nyo, may magic na maaaring mangyari. Ganun lang dating. Baka umayon sa inyo ang kapalaran kung magpapahinga pag na-stress. Baka paggising, okay lang lahat. Wow. Ewan ko. Basta may magical na maaaring mangyari dito. Pero nakatakot yung mukha nyo. Pero magic, rest. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.